Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. That's my deal. Sa ayaw at sa gusto mo, makakalaban kita. Magsanay kang mabuti para matalo ako. It's your chance para bumalik na sa tahimik ang buhay mo. Hindi ka naman siguro dehado sa laban. Matagal akong nahinto sa taekwondo at di umabot ng second dan tulad mo. Biglang wika at putol nito sa sinabi niya. Sobrang lapit pa ng mukha nito sa kanya. Chapter 11. Dumating na ang araw na hinihintay niya, ang gaganaping sparring. Maaga siyang umalis sa kanila. Pagdating niya ay siya palang ang tao sa training room nila kung saan doon na rin gaganapin ang sparring. Sa branch lang nila ang may competition. Walang ibang kasaling branch. May papremyo din. Pero alam niyang gusto lang talaga siyang makalaban ng Il Madrid na iyon. Nagsimula na siyang mag-warm up para makondisyon at mabuhay ang dugo niya. Maya-maya lang din ay nagdatingan na rin ang iba pang mga black belter. Halos kumpleto na ang lahat. Ang mayabang na Il Madrid at ang Grandmaster na lang nila ang wala. Nang magbukas ang pinto, ay sabay na iniluwa noon ang dalawang lalaking pinagpala sa kagwapuhan. Ang gwapo talaga nila, no? Kilig na wika ni Karen. Di naman niya ito sinagot. Magsisimula na ang sparring at may kanya-kanya na rin silang makakalaban. At syempre, tulad ng inaasahan niya, ang binatang mayabang ang makakalaban niya. Swami, ang swerte mo, ikaw makakalaban ni Zack. Galingan mo ha. Pero wag mong sisipain ang gwapong mukha niya ha. Baka mabawasan ang kagapuhan. Kilig na kilig pa rin ito na hindi maalis ang mukha sa lalaki. Nag-cheer nga sa kanya pero inaalala pa rin ang gwapong mukha ng Zack na iyon. Sa amin naisip ko, hindi ba unfair? Ang tangkad at solido ng katawan ni Zack. Hindi kaya dehado ka? Tiningnan siya nito ng may pag-aalala. Ano pa ba magagawa ko? Si Master na nagdesisyon eh. Walang gana niyang sagot. Basta galingan mo na lang ha para manalo ka ha. Yung habilin ko wag mo lang tatamaan sa muka. Alam ko naman malakas ka sumipa eh. Pag-cheer dito muli. Hindi niya maintindihan kung kakampi ba niya ito o hindi. Nagsimula na rin ang kompetisyon. Tulad nga ng inaasahan ay mas mabilis na nakakapuntos ang mga black belter na laging nakikipag-sparring at sila rin ang nananalo. At sa wakas, tinawag na rin sila ng referee. Suot niya ang red gear, kay Zack naman ay blue. Tinawag sila sa gitna, magkaharap silang nagbow, habang ang referee ay sa pagitan nila. Pagkasuot ng headgear ay saka sumigaw ang referee, hudyat na umpisa na ang laban. Patuloy siya nagbabounce at naghahanap ng timing para makasipa. Sumugod si Zack at mabilis niyang nailagan. Agad niya itong binigyan ng turning kick sa trunk protector nito. Solido itong tumama, kaya naman nakakuha siya ng 4 na puntos. Ngumisi lang naman ito sa kanya na parang lalo pang ginanahan. 2 minutes every round ang oras nila at mayroon silang hanggang 3 rounds. Nagpatuloy silang dalawa at wala siyang balak magpatalo. Natapos ang first round na lamang siya. Pagkatapos ng 1-minute break ay muli silang gumitna para sa second round. Nararamdaman niyang hindi pa rin ibinibigay ni Zack ang buo nitong lakas. Pakiramdam niya ay pinipigilan nito ang sariling tamaan siya. Nagpatuloy siya sa pagsugod at bawat pagtama ng sipa niya ay nakakapunto siya. Tumikit siya kay Zack. Wala ka na bang igagaling? Paghahamon niya at mabilis siyang lumayo. Tinitigan naman siya nito. Titig na nakakatunaw. Nawawala siya sa konsentrasyon dahil sa ginagawa nito. Sumugod siya pero hindi tumama. Nagtataka siya kung bakit hindi nag-counter-attack si Zack sa ginawa niya. Sigurado siyang makakapuntos ito kapag sumugod ito. Kahit na matagal itong nahinto, sigurado siyang magaling itong makipag-sparring. Kitang-kita sa kilos at galaw ng katawan nito. Muling sumigaw ang referee sa pagtatapos ng second round.
Hinihingal silang bumalik sa kanya-kanyang pwesto. Napatitig siya sa mukha ni Zack habang hinihingal at pawis na pawis ito. Parang lalo itong naging gwapo dahil sa namumula nitong mukha. Agad siya nag-iwas ng tingin na akma itong titingin sa kanya. Narinig niya muli ang pagtawag ng referee at agad silang bumalik sa gitna para sa round 3. Lamang pa rin siya sa laban nila. Sumugod siya pero hindi iyon tumama kay Zack. Alam niya makakascore si Zack kapag sumugod ito dahil naka-off guard siya. Pero laking gulat niya na hindi ito sumugod. Naguguluhan siya sa inaakto ng lalaki. Pinagbibigyan lang ba siya nito? Dahil sa kakaisip sa ginagawa ni Zack, ay nawala siya lalo sa konsentrasyon. Dumikit ito sa kanya at bumulong. Are you ready to be my girlfriend, baby? Siguradong mananalo ako. Paos na bulong nito na lalong nagpawala sa kanyang focus. At saka mabilis na lumayo at agad na sumugod. Tumama ito sa trunk protector niya, kaya nakapuntos ito. Naging sunod-sunod ang ginawa nitong pagsugod at bawat pagsugod ay nakakapuntos ito. Ramdam niyang pinipigilan ni Zack ang sarili na lagyan ng puwersa ang bawat sipa nito. Pero sapat na ang puwersa na pinapakawalan nito para tumunog ang trunk protector na suot para maka-score ito. Tulad nga ng inaasahan nito, nalamangan na siya ni Zack. Bigla ay nataranta siya at lalong nawala sa konsentrasyon. Sumugod siya at akmang bibigyan ito ng isang reverse kick, pero sa di inaasahan, nawalan siya ng balanse. Napapikit siya dahil alam niyang babagsak siya. Pero napadilat siya nang maramdaman ng malalakas na bisig na mahigpit na humapit sa bewang niya. Kasabay ng hindi napigilang hiyaw ng mga kasamahan nila. Narinig na din nila ang pagsigaw ng referee, hudyat na tapos na ang laban. Hindi pa rin siya binibitawan ni Zack. Nakatitig sila sa isa't isa. Nakaramdam siya ng libu-libong voltahe at malakas na pagpintig ng puso habang nakayakap pa rin nito sa kanya. Napapalunok siya sa paraan ng pagtitig nito. Tapos na ang laban, pwede na kayong maghiwalay. Biglang sigaw ng master na si Darren. Bigla silang bumalik sa realidad at agad na naghiwalay. Napapahiya siyang mabilis na nagtungo sa gitna at nagbaw sila ni Zack sa isa't isa. Hudyat ng magandang pagtatapos ng laro nila. Itinaas ng referee ang kamay ni Zack dahil sa pagkapanalo nito. That was very amazing performance and congratulations sa Zack at sa lahat ng nanalo. At sa lahat ng nakilahok at naging bahagi ng larong ito. And also, I will personally hand it to all of you, your prizes. So please come to my office on your free time. Wika ni Darren. Nagpalakpakan naman ang lahat. Tuwang-tuwa naman ang mga nanalo. Napakaraming pagkakataon ang sinayang ni Zack kanina para maka-score. Ayaw siya nito tamaan ng malakas. Pero heto at talo pa rin siya sa binata. Nagsasaya ang lahat habang siya ay peking pangiti-ngiti. Tumingin siya sa kinaroroonan ni Zack na abala sa pakikipag-usap kay Darren. Nakita pa niyang tinapik ni Darren si Zack at tipid lang ng ngiti ang iginanti nito. Congratulations, Zack. Lapit ni Karen dito. Hindi mapag-meet ang ngiti sa labi. Congratulations din sa'yo. Ang galing-galing mo kanina ha. Narinig niyang sagot ni Zack dito. Namula naman si Karen at parang palakang binuhusan ng asin ng katawan dahil sa kilig. Napapailing na lang siya sa reaksyon nito. Maya-maya pa naglabasan na ang mga kasamahan niya. Abala siya sa pag-aayos ng gamit niya na nakapatong sa isang mahabang upuan. Naramdaman pa niya ang paglapit ni Zack na humahalimuyak ang pabango nitong gamit mula pa kanina magmula nang pumasok ito sa loob ng sparring room. Hindi mo ba ako babatiin, baby? Pang-asar nito. Congratulations. Walang gana niyang bati, habang abala pa rin sa pag-aayos ng gamit niya. Naramdaman niyang lalo itong lumapit mula sa likuran. I will wait you sa office ko. Marami tayong pag-uusapan. Bulong nito sa likod ng tenga niya. Napasinghap siya dahil sa ginawa nito.
Kakaiba ang nararamdaman niya na para bang may mabilis na kuryenteng dumaloy sa katawan niya. Maghanap ka na ng iba, Mr. Il Madrid. Hindi pa rin ako papayag. Matigas pa rin ang tangke habang nakatalikod pa rin mula dito. Nagulat siya nang bigla ay inilapat nito ang mga palad sa pader at nasa loob siya ng mga bisig nito. Ngayon ay para siyang yakap ni Zack mula sa likuran dahil sa pagdidikit ng kanilang katawan. Muli naramdaman niya ang hininga nito sa likod ng tenga niya. Try me then, babe. Hindi ako nagbibiro. Nakukuha ko ang gusto ko at sisiguraduhin kong pati ikaw. Bulong nito. Para na naman may kuryenteng dumaloy sa buo niyang katawan. Di na rin siya nakakilos. Nakuyom niya ang kamao dahil sa ginawa ni Zack. Nakahinga lang siya ng maluwag nang umayos na ito ng tayo at lumayo na sa kanya. Nang makalayo ito ay tiningnan niya ito ng masama. Pero ninitian lang siya nito na nakakaloko bago tuluyang lumabas ng silid na iyon. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang